Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y minsan pang narito sa ating paghahanda para sa isang bagong taon ho sa Ecclesia. It's a new year in the church. Sa magitan po nitong panahong ito ng Adviento. Siguro nakikita niyo yung suot ni Father, kulay purple. Ito ho yung kulay ng bagong taon sa Adviento ho, the Advent, the coming of Jesus. Siguro mapapansin niyo rin doon sa likuran, nandun po yung Advent wreaths. Advent wreath ho na bilog, ibig sabihin eternity, walang kaputol-putol, walang simula, walang pagkatapusan. Tapos ho, luntian siya, green na green siya, ibig sabihin yung buhay ng Diyos na paparito ang Panginoon upang ihandog sa atin. Tapos ho, nandun yung apat na mga kandilang iyon, sumasagisag sa 4 na linggo po ito ng Adviento, at pagkatapos po ng Adviento, Kapaskuhan na po. Isa po doon sa mga kulay ng kandila doon ay pink na po, yung third, yun ho, nagsasagisag na ang lapit-lapit na talaga ng Kapaskuhan, kaya sinisigaw ng Ecclesia, Gaudete, matuwa kayo, and that's a beautiful thing. Kung kaya ho, paghandaan ho natin itong ating programang ito, na ang dami ho natin mapupulot. Ang dami natin mapupulot. Sana ho, talagang handang-handa na yung panulat nyo at susulatan. At binabati ko kayong mga magulang, mga anak, mga kasambahay na sumusubaybay sa ating palatuntunan ito. Ayun din pong aking mga kapatid sa kaparian, yung mga diakono na naghahanda ng kanilang mga homilies, yung po mga katikista, religyosa, mga seminarista na sumusubaybay sa atin. Sana ho kayo naroon, sana ipagpalain kayo ng Panginoon at maging may gamit itong ating palatuntunan ito para sa inyong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Kaya po, shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father Junling God, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga tao. Kaya't gagawin na nilang araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway at sa pakikitigmay di na magsasanay. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Tayo po nagsisimula sa bagong taon ng Ecclesia sa pamamagitan nitong unang linggo ng Adviento. At dito po sa ating unang pagbasa, hango po ito sa propeta ng Adviento, si Isaías ho. Kung kaya nandito po tayo sa chapter 2. At dito po sinasabi sa atin, ito ho ang salita, ang pangungusap, ang pahayag ni Isaías, anak ni Amos, tungkol sa kanyang nakita, tungkol sa Huda at Jerusalem. And so, the prophet Isaiah will be concentrating on Jerusalem, na nandun ho sa Judea, sa Judah. At ang sinasabi niya ay, magdarating itong panahon sa mga huling mga araw. It is talking about the future, the last days. The mountain of the house of the Lord. Yun yung bundok
ng bahay ng Panginoon. Kasi yung bahay ng Panginoon, yung templo, nakatatag ho siya, nakatayo ho siya doon sa tuktok nitong bundok na ito ng Jerusalem. Jerusalem is on a mountain. It's 770 meters above sea level, kung tutusin. At yun nga ho, nandun yung bahay ng Panginoon, ang templo. At ito ho ay talagang ituturing na chief of the mountains. Siyang pinakapangunahin sa lahat ng mga bundok. And will be raised above the hills. Talagang nandun ho siya sa mataas na lugar. Makikita nyo, mas mababa sa kanya yung mga burol, mga bulubundukin doon sa paligid. At ang maganda nito, iniuhula ni Propeta Isaías na ang lahat ng mga bansa, all the nations, will stream to it. Para bang talagang dudumugin itong lugar na ito ng Jerusalem. At maraming mga tao ay magsisipuntahan at magsasabi, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Francis, ganyan yung sinasabi dito na ang sasabihin ng mga tao pagkapapunta sila dun sa bundok na yun, kasi pataas yun eh. Let us go up to the mountains of the Lord. Talagang umaakyat kayo. I just said, it's rather high. It's 770 meters above sea level. Talagang paakyat. Halos, 3/4 of a kilometer kayong umakyat, kung tutuusin. Anyway, yung sa mga salmo ho, by the way, there are psalms that begin like this. Come, let us go up to the mountain of the Lord. Ito ho yung mga salmong ang tawag ay songs of ascent. Psalms of ascent. Paakyat ho. You find this, for example, in Psalm 120 hanggang 134 ho. Yung mga salmong yun ay salmo na inaawit, salmo ho, ibig sabihin song, na inaawit habang umaakyat ho sila sa Jerusalem papunta ron sa tahanan ng Diyos. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that He may teach us concerning His ways, and that we may walk in His path. Aakyat tayo doon sa bundok ng Panginoon sa kanyang tahanan upang turuan niya tayo. Ano tuturo niya sa atin? Yung kanyang mga daan, yung kanyang mga gawi upang makalakad tayo sa kanyang mga hakbang. Brothers and sisters, tingnan niyo yun. At tayo ho, pagka nagsisimba tayo, for example, talagang umaakyat tayo sa tahanan ng Panginoon. At ang unang-unang parte ng liturhiya, hindi nga ba't ang salita ng Diyos, the liturgy of the Word? Nakikinig ho tayo doon para mapaalalahanan tayo ng mga gawi ng Panginoon. Yung ibig niyang maging landas natin, yung mga prinsipyo na dapat natin panghawakan, yung mga katotohanan na dapat nating isabuhay. Yun ang tuturo sa atin ng Panginoon kapag umaakyat tayo sa kanyang tahanan. We could as if really imagine ourselves going up to Jerusalem. Of course, yung mga simbahan natin dito hindi naman nasa bundok, nasa mga paligid lang ng bahay natin. Kung kaya hindi naman siguro paakyat talaga. Pero in a certain way, pagkapapunta ho tayo sa simbahan, parang ganoon talaga, parang umaakyat tayo sa tahanan ng Diyos. Brothers and sisters, did you realize that? Marami hong mga relihiyon, meron silang mga bundok. Lagi sila may mga bundok. Dito rin sa Pilipinas, may mga ibang relihiyon na may bundok sila. Anyway, ang mga Hudyo ho, yung bundok ng Jerusalem yun. And sabi niya dito, for the law will go forth from Zion. Zion ho, yun hong pangalan, isa pang taluktok doon, together with Moriah, all in Jerusalem, the area of Jerusalem. Anyway, ang sabi dito, ang batas ay talagang manggagaling sa Zion, at ang salita ng Diyos mula sa Jerusalem. That's exactly what we do when we go to our worship, our service in the church, our mass. Talaga ho nakikinig tayo sa batas ng Panginoon. Nakikinig tayo sa salita ng Panginoon natin. Brothers and sisters, sinasabi sa atin dito, He will judge in verse 4, between the nations and render decisions for many people. Yun ang pag-akyat doon sa Jerusalem. Tingnan niyo kung ano magiging resulta. They will hammer their swords into plowshares. Yun hong mga tabak nila, yung kanilang mga sandata, yung kanilang mga how do you say, espada, talaga namang kanilang gagawin mga plowshare, pang-araro ho.
Tapos yung kanilang mga sibat, gagawin nilang pang-pruning hooks. Hindi na ho panlaban. Nations will not lift sword against nation. Never will they learn war again. Brothers and sisters, tingnan niyo yun, isang bunga ho yun ng pag-akyat sa tahanan ng Panginoon, sa bundok ng Diyos. Talagang dapat matuto tayo ng kapayapaan. Brothers and sisters, yun din ang dapat mangyari sa atin pagka nakikiisa ho tayo sa pagdiriwang ng misa, for example. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos, at ang dapat ibunga nun sa atin, kapayapaan. Dapat kainahunan. Dapat matuto tayo ng landas ng Panginoon. Come to the house of the Lord and let us walk in the light of the Lord. Yung liwanag na yun ng Panginoon ang dapat nating matanggap at masagap. Your word is a lamp for our feet, a light for our path. Ganun ho yung salita ng Diyos para sa atin. Join us in praising and thanking God for His love and mercy. Word Made Flesh invites you to a prayer meeting every fourth Friday of the month at the Chapel of the Blessed Eucharist at the back of the main church of St. John Bosco Parish, Pasay Road, Makati City, from 7 o'clock to 9 o'clock p.m. For details, please contact Tess de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Dito po sa ating ikalawang pagbasa, hango po sa kasulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Napakaganda po nitong chapter 13. Ang ganda-ganda po na pinapaalala sa atin ito, angkop na angkop para sa ating panahong itong sinimulan, ang panahon ng Adbyento, ang pagdating. Tingnan nyo, sabi niya, knowing the time, alam natin na darating at darating ang Panginoon, pero hindi natin alam kailan, eksakto kailan. It is already, ngayong sandaling ito, is already the hour for you, sabi niya yan, to awaken from sleep. For now, salvation is nearer than when we believe. Tinuturo dito ni San Pablo sa mga taga-Roma, at ngayon tinuturo niya sa atin, na dapat gising tayo. Gising tayo. Kasi parating ang Panginoon. At dapat pagdating niya, talaga matagpuan niya tayong nagtatanod. Kasi sabi niya, ngayon, sa ating sandaling ito, tutusin sa bawat buhay natin, ngayon ang kaligtasan ay mas malapit na sa atin kaysa nung una tayong nanampalataya. You can understand, ngayon sa ating kaisipan, sa ating pamumuhay, mas alam natin, mas nakauunawa na tayo ngayon. Kasi karamihan sa atin malamang na bininyagan tayo, naging mananampalataya tayo nung mga babies tayo, wala tayong kamuang-muang nun, Pero ngayon lumalaki na tayo, tumatanda na nga tayo, tapos umaabante ang buhay natin, talaga meron tayong pagkakataon na mas maintindihan ang salita ng Diyos at maunawaan na ngayon itong pagkakataon binibigay sa atin para maligtas tayo. Brothers and sisters, ito nangyayari dito sa ating programa. Sa pamamagitan itong Word Made Flesh na ito, inaalok tayo ng Panginoon ng kanyang kaligtasan. Nauunawaan natin itong mga salita ng Diyos na ito. Ang sabi dito ni San Pablo, the night is almost gone. Nagbubukang liwayway na
Ang lapit-lapit na ng araw. Sabi niya, kung kaya ano dapat natin gawin kung ganon? Dahil dapat tayo'y mga anak ng liwanag at hindi anak ng kadiliman. Dapat po, sabi niya, iwaksi natin sa ating mga buhay ang gawain ng kadiliman. At talagang isuot natin ang armor, ang baluti, yung pananggalang ng liwanag. Tingnan niyo yun. Friends, meron ditong contrast ng darkness and light. Kasi hinihintay natin ang pagdating ho ni Jesus. Si Jesus nagsabi, I am the light of the world. You know? Ang sumusunod sa akin, di maglalakad sa kadiliman, kundi maglalakad siya sa liwanag ng buhay. Kung talagang iwawaksi natin yung mga gawa ng kadiliman, ano mga yung mga gawa ng kadiliman? Yun hindi natin nanaising makita sa liwanag, you know? Yung ikahihiya natin pagka natuklasan ginawa natin yung mga bagay na yon. Yung mga deeds ng yun, yung mga gawain yun lang ng kadiliman, iwaksi natin sa mga buhay at ating talagang isuot yung pananggalang ng liwanag. Yung liwanag ho kasi nagpapakita kung anong ginagawa natin, makatotohanan tayo, makatarungan tayo. Kung kaya, let us behave properly as in the day. Natural, you know? Pagka ganyan, nakikita ka ng madla, hindi ka naman siguro magwawala. You know, siguro magsisikap ka talagang mamuhay ng nararapat. Kaya hindi in carousing, in drunkenness, not in sexual promiscuity or sensuality, not in strife and jealousy. You know? Tingnan niyo, mga negatibong mga bagay ho ito, kalisingan, pagkahalayan na ganyan, yung pag-aaway-away, yung pag-iintrigahan na ganyan. Hindi. Sabi ni San Pablo, let's put on Jesus Christ. Tignan nyo, yung larawan na sinasabi sa atin dito ni Jesus, yung parang si Jesus kasuotan. Talagang ilalagay natin sa ating mga sarili si Jesus, kung kaya makikita sa ating mga buhay, si Jesus mismo. You know, makikilala tayo. Para ba uniforme? Pagka naka-uniforme nga ganito, alam nila, pulis ka. Pagka naka-uniforme nga ganito, alam nila, nag-aaral ka doon sa eskwelang yun. Yun nga ho, yung uniforme natin, si Jesus Kristo mismo. Talagang makikita ng madla na tayo'y Kanya, kay Kristo Jesus tayo. At let's not make any provision for the flesh, you know, in regard to its lust. Hindi natin dapat pagbibigyan ang pita ng laman at magbibigay tayo sa kahalayan. Francis, tingnan niyo itong pinagdidiin-diinan dito ni Jesus, no? Ni San Pablo dito sa kanyang sulat na ito, kung Kristiyano tayong talaga, dapat makita sa atin si Kristo. Si Kristo'y kabanalan. Hindi kadiliman, kundi liwanag, you know. Jesus was telling us, you know, you are the light of the world, you know. Sinabi niyo sa atin yun. Of course, yung liwanag natin yun, hindi atin, you know. Tulad ba ng buwan, wala naman siya sariling liwanag. Yung liwanag niya ay galing sa araw. Yung araw na yon ay si Kristong araw ng katarungan, the Son of Justice, as Malakay says it. Francis, sir, ang ganda ho ng limi-limiin to, to meditate on this beautiful and powerful statement of St. Paul to his letter to the Romans. Now na ho itong kaligtasan ito. Now. If today you hear His voice, harden not your hearts. Ganun ho yun. Dapat samantalahin ho natin ang pagkakataon now. Bakit? Kasi ho, alam natin may mga bagay-bagay na minsan lipas na. Hindi na ho bumabalik. No. For example, words spoken. Pagka umigkas na yung salitang iyon sa iyong bibig, ay nako, nakasakit ka ng damdamin o nakongkonsuelo ka. You know? Yung for example, yung arrow, you know, shot. Pagka umigtas na yung panang yon, hindi na bumabalik, hindi na bumerang yun eh. Yung pagkakataon, for example, yung pagkakataon, opportunity, a golden opportunity never knocks twice the same door. And of course, time. Bukas ho, may time na ganito. Pero bukas na ho yun, kamukha ng kahapon, merong ganito. Pero kahapon na ho yun. Yung now ho, lilipas to, agapan ho natin. Today is the day of salvation. Shalom to you all. This is Father Jun Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I am very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially
And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ito mga kapatid, magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan nyo, itong ating ebanghelyong narinig mula kay San Mateo ay tumutukoy sa pagdating. You know, yung tema nitong ating pagbasa. Kasi Adviento. Nagsisimula tayo nitong panahon ito ng Adviento. Adviento, Advent, Adventum. Adventus, ibig sabihin, coming. You know, the coming. Kung kaya yung pagdating ng Panginoon. Brothers and sisters, tingnan nyo dito, ang sabi niya, ang anak ng tao, anak ko ng tao, isa itong pariralang ito, this phrase, ay titulo ng Mesyas. You know? Anak ng tao, ibig sabihin, tao. Ano pa nga ba anak ng tao kundi tao, no? Tao. Yung mama, parang ganon. Yun ang anak ng tao, yun ang translation ng anak ng tao sa kung tutusin sa atin. Yung mama. Yun ang ibig sabihin sa Biblia anak ng tao. Kaya lang, yung anak ng taong yun ay titulo nga ng Mesyas. Dito sa mga ebanghelyo, sa dinami-dami ng mga titulo ng Mesyas, ito lang anak ng tao ang gagamitin ni Jesus mismo na titulo niya bilang Mesyas. Because it's so innocent sounding, you will never guess that he was claiming messiahship. Bakit? Kasi sabi ko sa inyo, anak ng tao, ibig sabihin tao, no? Pero sa bibig ni Jesus, napagtambal niya, napagsama niya yung dalawang aspekto ng Mesyas. Unang-una sa lahat, yung aspekto na magdurusang Mesyas, the suffering Messiah from Isaiah himself. Chapter 42, tapos 49, 50, 52. Nandun yung 4 songs of the servant of Yahweh, kung saan tinutukoy yung anak ng tao na magdurusa. Pero on the other hand anak ng tao, yun din yung taguri doon sa makikitang maluwalhating anak ng tao kay Daniel.
Daniel chapter 7 verse 14. You know, sa mga katuwido, sa labi ni Jesus, sa pagtambal ni Jesus, yung dalawang aspektong yun, dalawang mukhang yun ng Mesyas, yung magdurusa at maluwalhati. Kaya ang tawag niya sa kanyang sarili, anak ng tao. Very innocent sounding, pero para sa nakakaintindi, kiniklaim ho ni Jesus yung pagiging Mesyas. Ang sabi niya, yung pagdating ng anak ng tao ay magiging tulad sa mga araw ni Noe. Ano nga ba yung nangyari sa araw ni Noe? Francis, pagka napunta tayo sa Genesis chapter 6, verse 13 onwards, makikita natin, paghahandain ng Diyos si Noe, si Noah, nung kanyang arko, yung kanyang bangka, something like that. Noah's Ark. Okay? Bakit? Kasi talagang magkakaroon ng baha, nagugunaw sa mundo. At sila Noe lang ang maliligtas. Hindi nila inaasahan yung bahang yun. In fact, pinagtatawanan nila si Noe nang gumagawa siya ng barkong yun. Ang ganda-ganda ng sinag ng araw, gumagawa ka ng barko, wala naman tayo sa dagat. Pinagtawanan. He who laughs last laughs best. Anyway, kung kaya, ayun, nung dumating, nag-uulampong ganyan, ang napakalagas, continuously, nagbumahang ganyan, nangamatay yung mga tao, si Noe, at yung kanyang angkan lang ang nabuhay doon. Francisers, ayun nga, kinikwento rito in the days of Noe, before the flood, they were eating and drinking, marrying, giving in marriage, hanggang dumating yung araw na pumasok na po si Noe doon sa barkong yun. And they did not understand until the flood came and they took him away. Francisers, yung hindi nila namalayan yun, dumarating na pala yung bahang yun, nalilipol sa kanilang lahat. At sabi ni Jesus, ganun-ganun ang pagdating ng anak ng tao. Ang Mesyas darating na hindi inaasahan. Sisters, kung tutuusin ang mga Hudyo, naghihintay pa hanggang ngayon ng Mesyas. Can you imagine? Sisters, sa verse 40, sabi niya, yung pagdating na yun, na hindi inaasahan, will be so sudden. Doon sa bukid, may 2 taong nag-aararo o gumagapas ng kanilang aanihin. Ayun, nawala na yung isa. Ganon din naman, yung 2 babaeng gumigiling doon sa bahay na ganyan. Abay, 2 sila, pero isa mawawala na. Namatay na, o kinuha na ng Panginoon, something like that. Kung kaya nga, ano sabi ni Jesus sa atin? Dapat kayong magbantay. Be on the alert. Bakit? Hindi nyo alam ang araw ng pagdadating ng Panginoon. Sisters, napaka-importante ho nun. Sabi niya pa nga dito, paulit-ulit itong makikita natin sa Bagong Tipan, sa mga Ebanghelyo, sa mga sulat ni San Pablo. Be sure of this. Sabi niya ganyan. Kung alam lamang nung may-ari ng isang tahanan, yung ama ng sambahayan, kung anong oras darating sa mga magnanakaw doon sa gabing yon, naku, walang palya magtatanod siya. Natural, aabangan niya yun. Kasi ayaw niyang mapasok yung ganyang yung malooban sila. Kayo din naman, sabi niyang ganyan, dapat, maging handang-handa kayo. Kasi darating ang anak ng tao sa isang oras na hindi niyo inaasahan. Francis, napakahalaga ho nitong pagbasang ito. Pinagtatanod tayo dahil darating ang Panginoon. Francis, yung pagdating na yon, yung Adventus na yon, yung Advent, ano pa yung tinutukoy doon? Gusto kong sariwain sa inyong alaala na 3 ho yung pagdating ng Panginoon. Yung unang pagdating ay doon sa kasaysayan. He came in history. Mga 2,000 years ago. Francis, dumating sa kasaysayan nung unang araw ng Pasko. And now it is 2007, very soon it will be 2008. Ito ho yung bilang ng mga taon pagkatapos na dumating na nga ang Panginoon, ang Mesyas na hinihintay-hintay, yun ang unang pagdating niya ngayon ay susundan ng kanyang pagdating sa wakas ng panahon when He will come in majesty. He came in history, He will come in majesty at the end of time as the King, Noon hong nakalipas na linggo, pinagdiwang natin ng Kristong Hari. Kasi sa wakas ng panahon, darating at darating siya. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again in glory at the end of time, Kung kaya ho, may 2 pagdating. Pero hindi lang ho yun, mayroong pagdating na nandun sa gitna nitong 2 ito,
know? Christ comes in mystery. Napansin niyo yun? Christ came, past tense in history. Christ will come again in glory, in majesty, in the future. And just now, He is coming. He comes, in mystery, sa isang mahiwagang paraan. Ang dami yung pamaraan ng pagdating ni Jesus, sa ating kapanahunan. Ngayon sa araw na ito. Napansin niyo ba yun? Dumarating siya ngayon sa inyong tahanan. Ngayon sa magitan nitong ating palatuntunan ito. Si Jesus nagsasalita dito. Wala namang ginagawa si Father Joe, kundi pinapaintindi lang sa atin yung ibig sabihin ng Panginoon. Yung nakasulat dito sa Ebanghelyong ito ni Mateo. Importante maintindihan natin yun. Ito isang pagkakataon, na isang mahiwagang paraan, nandito dumarating sa inyong mga tahanan si Jesus sa magitan ng programang ito. Siguro, akala ko pa na nanonood lang tayo, nakikinig lang tayo. Hindi kinakasangkapan ito ni Jesus, itong programa nating Word Made Flesh. Sa magitan ito, dumarating siya at nakikisalamuha sa inyo. Kumakatok sa inyong mga puso. Ganun yun Tinatanong, handa na ba kayo? Para dito sa aking pagdating na ito, baka hindi nyo namamalayan. Friends and sisters, dumarating si Jesus sa iba't ibang mga pamaraan, sa isang mahiwagang pamaraan. For example, pag kami nangangailangan at tumutok-tok sa atin, humihingi ng ating tulong. Akala ko ba si lang yun? Yun ang sabi ni Jesus Ako'y uhaw, gutom, walang damit, adayuhan, nasa hospital, sa pag-abutan, nasa bilangguan. Wala kayong ginawa para sa akin. O kaya, meron kayong ginawa sa akin. Paano nangyari yun ba? Ano mang ginawa ninyo o pinagkait nyo sa pinakamaliit na ito, sa akin yung ginawa o pinagkait. Francis, ang hiwa-hiwaga nun, we never thought, we never thought. Ganun naman lagi yun. Hindi, si Jesus dumarating kasi siya sa isang mahiwagang pamaraan. Si Jesus dumarating sa isang mahiwagang paraan sa magitan ng mga sakramento. Tingnan nyo, naghahanda tayo dito. Ito unang linggo sa Adviento. 4 na linggo ito sa Adviento. At pagkatapos ng ika-4 na linggo nito, ayun pagdiriwang na natin ang Pasko. Ang bilis-bilis nitong mga araw na ito. Brothers and sisters, naintindihan mo ba natin na dumarating si Jesus sa atin sa magitan ng mga sakramento? Sana ihanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagdating, sana bago dumating ang Pasko, nakapaghanda na tayo ng ating mga puso na linis, mula sa kasalanan sa magitan ng isang mabuting pagkukumpisal. Kasi doon sa pagkukumpisal na yun, dumarating si Jesus sa atin na nagpapatawad ng ating mga kasalanan sa magitan ng pari na pinagkumpisalan natin. Talagang dumarating siya sa atin at sa pagdating niya ang dami niya mga handog na dadalhin sa atin. Francis, naiintindihan ba natin na dumarating si Jesus sa iba't ibang mga pagkakataon na gumawa tayo ng kabutihan, na manindigan tayo para sa katotohanan, na talagang limutin natin yung ating salit, inasaalang-alang natin ang ating kapwa. Mga pagkakataon nung dumarating si Jesus doon sa atin, sana hindi tayo tulog. Dapat gising tayo. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. Biro mo, yung isang ama ng sambahayan, kung alam niya lang kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi nga siya matutulog, hintayin niya yun. Brothers and sisters, ang maganda nun, hindi niya alam kung kailan darating ang magnanakaw na yun. Hindi pa ako nakakarinig ng magnanakaw na gagawa ng appointment, ganun yun. Dapat masurpresa tayo. Ganun nga yun. Dapat tayo, handang-handa tayo kung kailan siya tutuktok, hindi natin inaasahan yung mga pagkakataon na ino-offer niya sa atin makapaglingkod sa Kanya. Brothers and sisters, ewan ko lang, pagka ang pananaw natin napakakitid, siguro tatansyahin natin mga bagay-bagay ng sang-ayon lang sa ating isipan. Pero dapat ginagamit natin ang ating pananampalataya. Sana yung ating ilawan ay nag-aalab. At tingnan niyo sa ating Advent wreaths, meron na isang nakasindi roon. Unti-unti sisindihan itong 4 na mga kandilang ito, lumalaki liwanag na ganoon. Yun yung liwanag ng pananampalataya natin, dapat nag-aalab at nag-aalab. Liwanag din yun ng pag-ibig natin na talaga namang damandama yung init at na nagpapala yung mga nasa paligid natin. Hindi lang tayo. Friends and sisters, tingnan nyo, itong Advientong ito talagang dapat maging makahulugan sa atin.
ito hong Advent, na pagdating ng Panginoon. Sana hindi lang paggunita nung unang pagdating niya. Kung tutuusin, marami tayong dapat matutunan doon. And of course, we'll have the chance to speak about that on the day of Christmas. Brothers and sisters, ganun pa man, doon sa pangyayaring yun ng historical coming of Jesus, the first coming, dapat nating ipagpasalamat yun, natural, na dumating ng ating tagapagligtas. Hindi tayo naghihintay pa sa pagliligtas natin. No. Ito na ho ang pagkakataon na talagang isabuhay natin yung kaligtasang ini-offer sa atin, iniaalok sa atin ng Panginoon. Binigay niya yun sa atin sa pamamagitan ng binyag na tinanggap natin, kung tutusin, marami sa atin tinanggap yun bilang mga batang musmus. Pero ngayon ho, habang lumalaki tayo, habang nagiging mas mature tayo sa ating pagkaisipan, something like that, sana din ho, lumalago yung ating pananampalataya. Talagang yung ating tinanggap noon bilang mga musmus, bilang handog ng Diyos sa atin, talagang pinagyayaman natin, pinagyayaman natin. Pero of course, yung ating mga mata rin nakatuon, sa kinabukasan, sa future. Darating at darating ang Panginoon. Alam natin yun. Pinaghahandaan din na ho natin yun. Kaya lang ho, dapat ho natin maintindihan, ang pinakamagaling natin paghahanda para sa kinabukasan upang malugod nating matanggap ang Panginoon sa muli niyang pagbabalik bilang hari ng mga hari na maghuhukom sa mga buhay at mga nangamatay na tao. Ang pinakamagaling mong paghahanda para doon ay isang matuwid na pamumuhay ngayon. Alam ho natin, kung saan nakahilig yung puno, doon babagsak. Ganun ho yun. Kung talagang naging makadiyos tayo dito sa buhay na ito, talagang sa araw-araw na binibigay sa atin ng Diyos sa buhay, talagang sinisikap natin maisabuhay yung mga turo ni Jesus, yung liwanag na yun ng ating pananampalataya, ang nagtatanglaw sa atin, para ang ginagawa natin talagang laging ayon sa ating pananampalataya kay Jesus. Abay, hindi ho tayo dapat mahintakutan, anuman oras siya dumating, Alam natin, matatagpuan niya tayo nagtatanod. Francis, tingnan nyo, yung first coming niya in history, yung last coming niya in glory, meron ho itong talagang impluwensya at dapat nating ikatuto sa ating mga buhay. Gusto kong banggitin uli yun, yung coming niya in history, dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon yun. Kasi dumating ng ating kaligtasan at ang banal na kasulatan ng nagpapatunay nun sa atin. At mula doon sa kaligtasan yun, talagang nagtatamo tayo ng katiwasayan, ng kapayapaan, ng talagang kagalakan. Alam natin, kasama natin si Jesus lagi, Emmanuel, God with us. Alam natin yun. Kung kaya nga sa buhay na ito, nagsisikap tayo na agapan yung mga pagkakataon na binibigay niya sa atin para mapatunayan, tunay tayong mga disipulo niya, tunay tayong maaasahan niya na naghahanap ng pananampalataya sa kanya. Francis, it's a very beautiful privilege, na talagang ginagamit tayo ng Panginoon. Yun ho, pinagpapasalamat natin, yun ho, ibig sabihin ng Eucharistia, the Holy Eucharist, our thanksgiving to the Lord. Ito hong panahon ng Adbyentong ito, ang yaman-yaman ho nito sa mga paalala sa atin. At sana ho pagyamanin natin ang ating pananampalataya, ang ating paghahanda sa magitan ho ng pagbabasa ng banal na salita ng Diyos at talagang iniunawa natin, sinisiyap natin sa buhay at ginagawa natin panalangin natin. Francis, this is the way to prepare for Christmas. Not just busying ourselves with externalities, preparing gifts, nothing wrong about that. Pero sana hindi ho dumating at lumipas ang Pasko, ano nangyari sa atin, nakagastos lang tayo, Hindi man lang natin napaunlakan ang Panginoon sa kanyang pagdating. It's too bad, We prepared for the birth of Jesus without inviting the celebrant. Can you imagine? So, ito hong Adbyento, ang pagdating ng Panginoon na ating pinagpapasalamat at pinaghahandaan. Father June, is God young or old?
Thank you, Randolph. Sa iyong tanong, is God young or old? Palagay ko na itatanong mo ito kasi nakita mo na siguro yung mga illustration ng Diyos. Ang haba-haba ng balbas, puting-puting ganyan. Alam mo, old siya, no? Kaya lang may problema doon. Young or old depends on time, hindi ba? Time. Kung mahaba na yung time na tinakbo, old na. Kung maikli pa yung time na tinakbo ng buhay, young. Ganon. Sa mga tuwid, it's a matter of time, right? Yun ang pinagbabasihan ng young, old time. Pero tandaan natin, ang Diyos ay eternal. Wala siya sa time, bago naging anak bago niya nilikha yung mga tao at pumasok siya sa ating kapanahunan, wala siya sa time. He is eternal. Paulit-ulit na sinasabi yun sa Biblia. God is eternal, the eternal God. Ibig sabihin, hindi siya young, hindi siya old. He is out of, the dimension of time. He is always, He is always. Pero lagi siyang yun, parang ganyan. Walang time constraint doon, walang time definition doon. He is always. Mother June, what is Jesus' favorite food? Hi Arvin, thank you very much sa iyong tanong. What is Jesus' favorite food? Ano hula mo? Anyway, palagay ko mahilig si Jesus sa grilled things, yung mga sugba, yung mga inihaw. Kasi makikita natin, for example, sa dulo ng Ebanghelyo ni St. John, chapter 21, verse 9, nabuhay na muli si Jesus noon. Tapos yung mga kanyang mga disipulo namamangka sila at nangingisda uli. Maagang-maaga yun. Kabubukang liwayway pa lang eh. Sabi niya, nakahuli ba kayo? Wala ho eh. Ihulog nyo sa kanang parte ng inyong bangka yung inyong lambat. Ang dami nilang nahuli. Pagdating nila dun sa pangpang, nakita nila meron charcoal fire doon, may nagbabagong uling doon. Tapos nag-grill si Jesus, ayun, may fish, tapos may bread. Hindi ko alam kung ano talaga yung favorite food niya, pero ang sinasabi, maganda to, ang sinasabi sa chapter 4 ni John, verse 34, ang sabi ni Jesus, kasi dumating yung mga disipulo niya, galing dun sa Samaritan village, may pagkain na silang nabili. Tapos sabi nila, Rabbi, kain na kayo. Sabi pa naman ni Jesus sa verse 34, meron akong pagkain hindi nyo alam. Tapos bulong-bulungan sila, may dumating ba nagdala ng pagkain sa kanya? Tapos sabi mismo ni Jesus, my food, ang aking pagkain, ay ang tuparin ng kalooban nagsugo sa akin at ganapin ang kanyang gawain. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Yun ang pinaka-favorite food ni Jesus, yung pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama. Mother June, who is God's mother? Hi Wilbur, thank you dito sa tanong mo, nakaka-intriga. Who is God's mother? Sino yung nanay ng Diyos? Ewan ko kung God's mother, yung Son of God, si Jesus, o Diyos mismo kung may mother siya. Ito mahirap, and of course we understand you're just such a young person. Kasi kung mag-isip tayo tungkol sa Diyos, akala mo iniisip natin ang Diyos na parang tao. Teka, ang Diyos hindi tao, We think of heaven in terms of earth, parang ganyan. Too bad. Philosophical yan. Philosopher ko na. At 8 years old, siguro hindi mo sasakyan yun. Pero ang gusto kong sabihin, hindi natin dapat iisipin ng Diyos na parang iniisip natin tao. Ang tao, alam natin, kailangan isilang, at para isilang, dapat may nanay, natural, dapat may panggagalingan may kabubuan siya dun and so, we always need a mother, something like that. Agradalin pa nga tayo for the next 9 months hanggang isilang tayo, Pero ang Diyos, hindi naman siya tao Kung kaya, iba yung usapan sa Diyos. Of course, sa Diyos, pagka gusto mong pag-usapan yon, and I don't expect you to understand this, siguro yung mga nakalalaki, maintindihan pa nila, dun din sa Diyos, mayroong begetting, may generation. Kaya nga we will talk about the Father and the Son.
Pero walang mother doon. And the Holy Spirit. Kasi iba yung pinag-uusapan natin, ang Diyos yun eh. You know? Anyway, ibang-ibang Diyos. Hindi siya tao. Kaya hindi natin pag-uusapan yung mother of, God. Pero Mary gave birth to the Son of God. Kaya she is the mother of God. Pero ibang usapan naman yun. Okay? Dito po sa ating mga pagbasa para sa unang-unang linggo, sa panibagong panahon ho sa Eklesiya, sa mga katuwid, ang panahon ng Adviento, nag-uumpisa ho ng New Year in the liturgical time of the Church. Ang dami pong ipinaalala sa atin ng mga salita ng Diyos. Ano po, nakita natin yung unang-unang pagbasa mula kay Isaías na nagpapaalala sa atin na talaga namang umaakyat tayo, sa templo ng Diyos, sa kanyang tahanan upang makinig sa kanyang salita. Salita na talagang dapat nating gawing tanglaw sa pang-araw-araw nating buhay. Napakagandang bagay yun noon. Tapos, yung second reading ho, talaga namang pinakita sa atin ni San Pablo na ngayon ang oras ng ating kaligtasan. By the way, isa hong napakagandang bagay na alalahanin natin sa San Agustin pagka binabasa ho itong second reading na ito from the letter to the Romans, chapter 13. Kasi ho, ito ang nabasa ni San Agustin nung makasalanan pa siya noon. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tapos, ayan, nabasa niya itong pagbasang ito na sinasabi, the night is over, the day is at hand. Kaya nga, let's leave the works of darkness and put on the armor of light. Sabi niya ganyan. Tapos, mamuhay tayo ng nararapat sa liwanag. Tinamaan siya noon kung kaya iniwan niya yung kanyang buhay ng pagkakasala. Tapos, ayun, nagkaroon tayo ng San Agustin. That's a very beautiful thing. Ito ho yung ebanghelyong nakaantig sa kanyang kalooban. Ito yung pagbasa from Romans chapter 13. Tapos ho, yung gospel na narinig natin ngayon, ayan, si Jesus ho, sinasabi niya sa atin, talaga namang darating ang anak ng tao. Sa isang sandali na hindi natin inaasahan. Kaya anong dapat natin gawin? Magbantay, maging handa, tulad ng mga araw ni Noe, walang umaasa magkakaroon ng baha, nagkabaha. Naku, napahamak silang hindi nila inaasahan. Kung kaya nga, ang laging pinangalandakan dito ng Panginoon, darating siya parang isang magnanakaw, hindi natin inaasahan. Kung kaya dapat mangyari, parang Boy Scout ho, be prepared. By the way, motto ng mga Boy Scouts na yung be prepared is actually coming from here. I think it's verse 44, pagka tinignan nyo dito sa dulong-dulo na ho ito ng ating pagbasa. Be prepared. Nandun ho yung talatang iyon. Brothers and sisters, ito ho ang unang-unang linggo ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sana ipagdasal natin ang isa't isa para makapaghanda tayong mabuting-mabuti sa pagdating ng Panginoon. Yun hong pagdating niya noong unang panahon, di na mauulit. Yung pagdating niya sa wakas ng panahon, di pa ho nangyayari, pero ngayon dumarating siya sa maraming pagkakataon. Gawin ho natin panalangin to sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa mga napaalala niyo sa aming mga katotohanan na ibig po namin isabuhay bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ng inyong anak na si Jesus. Abba, sana'y tulungan niyo kami makapagtanod upang maagapan namin ang mga pagkakataon, makapaglingkod kami sa inyo sa pamamagitan ng aming mga kapwa. Nawag po ang mga panahon ito ng Adviento ay talagang samantalahin namin sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong banal salita at pagsasabuhay nito sa pamamagitan ng panalangin at paglingkod sa inyo sa aming mga kapwa. Sana po ipagpalain nyo ang lahat ng mga itinataas namin sa inyong mga kahilingan, lalo-lalo na para sa mga kapatid naming nalulumbay, namimigati, mayroong pasaning dinadala, mga kahirapan, mga pagsubok, mga karamdaman. Sana po maibsan ang kanilang mga pinapasan sa pamamagitan yung awa ng inyong biyaya. Pati na po yung mga tumutulong sa amin, ibig pa tumulong sa amin sa pagsasakatuparan ng itong programang Word Made Flesh, pagpalaganap ng inyong salita, ay inyong abot-abot na pagpalain. Ito po ay aming dalangin kasama ng aming Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama,
at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po'y naging tulong ito sa inyo, naging daan ng biyaya ng Panginoon. At kung ganun po, sana'y ipagbigay, alam nyo sa amin yun. Nandiyan po ang aming mga cell-text number, tapos yung email address namin, ganyan. Sabihin nyo sa amin kung anong ginagawa ng Panginoon para sa inyo. Sama-sama tayo magpupuri sa Kanya. Hanggang po sa muli, shalom sa inyong lahat. The 5th season VCD of the Word Made Flesh TV show is now available. For details, please contact the following numbers. NITS at 0917-629-1851 or 527-3952. Or Marites at 0918-929-0984 or 892-1858. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.